Hi guys! Welcome back. It's me again, Probinsyanang Morena. Kamusta po kayo? So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-book ng ticket via to go. Online booking po siya guys. So ang ipapakita ko sa inyo, ang biyahe niya ay Manila to Tagbilaran, Bohol. Yan yung sample lang naman guys. So ang unang gagawin natin guys ay punta tayo sa Google and then type to go and then lalabas na yung website nila. Ito yung official website ha. Kapag na-click nyo na po yung to-go website, ito yung lalabas guys. So, dito, pwede na tayong mag-book online. So, ayan po, nakikita nyo, online booking, tapos origin, kung saan kayo manggagaling, and then destination, papuntang saan, departure date, kung kailan yung travel date nyo po. Kapag i-click nyo yung arrow down, lalabas yung mga lahat ng available schedule nila. And then yung sa adult child section naman ay i-click nyo yung arrow down. I-input nyo po kung ilang adults kayo at kung may kasama kayong child. And then sa with insurance, pwede nyo pong i-click yung yes kung mag-a-avail kayo, no naman kapag hindi. Kapag nasagutan nyo na po yun, ganito ang lalabas guys sa next. So ayan, makikita nyo na kung saan kayo manggagaling, yung Manila, and then destination, papuntang Tagbilaran City, Bohol, and then yung departure po August 12 yung pinili ko. Kapag nasagutan nyo na po lahat, click book now and then eto na ang lalabas guys. So nandyan yung origin, destination, travel date or departure date, and then yung arrival. So makikita nyo na po, malalaman nyo na kung ano petsa at oras kayo darating sa Tagbilaran, Bohol, or kung saan man kayo papunta, and then nandyan na din yung vessel, yung pangalan ng barko na yon, and then voyage number nandyan din. Scroll down lang natin para malaman natin yung availability. So dito guys, pipili na tayo kung aling accommodation yung gusto natin. So merong mega value class, tourist class, business class, VIP, etc. So ito naman guys, lahat naman na class na ito, meron na silang free meals. So kahit itong mega value class, pwede nating piliin kasi may meals na din naman siya. Pasensya na po, hindi nakikita yung picture ng mga higaan kasi mahina yung connection ko. Dapat kasi nakikita yan. So, next na lang din ako kasi medyo nagpapatagal pa yung connection ko eh. Basta, i-click nyo lang yung gusto nyo guys, yung select, and then basta ako, ang pinili ko is yung mega value class. So, sa bandang baba, pag na-click nyo yung mega value class or kung anong type of accommodation man, sa bandang baba, makikita nyo na yung breakdown. So, nandyan lahat guys, net fare, mga taxes, fuel charges, web, admin, terminal fee, at syempre sa bandang baba, ang total amount guys. So, nandyan po siya. So, 1,607.66 ang babayaran. And then, scroll down nyo lang po ulit sa bandang baba, makikita nyo na po yung back or continue. Syempre, i-continue natin kasi magbubook na tayo. And then, nandyan yung note, meals, and linen inclusive. Basahin nyo na lang po guys. Yung meals naman guys, parang pipila ka doon sa parang canteen nila. So, meron siyang breakfast, lunch, at saka dinner. Depende po yun kung ilang araw yung biyahe niyo po. Kapag na-click nyo na po yung continue, ito ang lalabas. Data Privacy Act Consent Form. So, bandang baba, merong maliit na box, i-click nyo lang po yun. Kapag na-click nyo na po yung maliit na box, click continue. Tapos, ito na po yung lalabas. Dito naman sa page na ito, online booking packs details, it means mag-i-input na tayo ng ating pangalan ng mga pasahero kung madami kayo. And then, scroll down nyo lang po dyan. And then, sa bandang baba, makikita nyo na po yung kung saan tayo mag-i-input ng info natin or info ng mga pasahero. So, pag scroll down nyo pala guys, makikita nyo ulit yung fare details. So, nandyan ulit yung kung magkano yung babayaran natin. So, scroll down lang guys. Tapos, eto na. Mag-i-input na tayo ng pangalan ng pasahero. So, sa bandang baba, nandyan din yung reservation guide, lalo na sa mga senior citizen. Kung may pasahero po tayong senior citizen, so dapat meron po siyang ID. Tapos, ipapakita nyo yan, and then, or kung nasa malayo siya, picturean, tapos isasend sa kung sino yung nagbubook. Kasi, kailangan yung OSCA number sa ID. So, dito guys, mag-i-input na tayo ng pangalan ng pasahero. Kung ano yung nasa ID na, dapat yun ang i-input. Basic info lang naman ang kailangan guys. So, last name, first name, middle name, address, mobile number, ganun lang naman ang kailangan.
Kapag na-input na natin yung full name at saka address, scroll down po natin ulit and then kailangan natin mag-i-input ng ating email address, yung active email address ha, kasi i-email sa atin yung e-ticket kapag nabayaran na natin tong ticket na binubook natin. And then dun sa bandang baba, makikita natin yung I agree na maliit na box, i-click natin yan. And then yung pangalawang maliit na box na I would like to receive information about the promos, ano po yan guys, nasa inyo na po yan kung gusto nyo or hindi. Kung hindi naman guys, huwag nyo pong i-click. And then, sa bandang baba, click continue. Kapag na-click nyo na po yung continue, ito ang lalabas. So, meron na tayong reservation guys. And then, sa bandang baba, magbabayad na tayo. So, i-click nyo lang yung maliit na box. So, lalabas na yung mga payment option. So, pwede tayong mag-pay na via credit card, debit card, GCash. Pwede tayong magbayad sa 7-Eleven, sa BPI, Union Bank, etc. So, nasa inyo na po yan guys kung saan tayo magbabayad or anong gagamitin nyo. Pwede namang GCash para hindi na tayo lalabas, yung gano'n. So, kapag nakapili na kayo guys kung saan kayo magbabayad, ito yung lalabas. Tapos, i-continue na lang guys kasi pag continue nyo, mag-i-input na kayo ng details. Halimbawa kung GCash number yung i-input nyo guys. So, hindi ko na i-continue kasi hindi pa naman ako magta-travel. So, hindi ko siya ipo-push through. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung step by step na gagawin. So, yan lang guys. O di ba ang dali lang naman guys kasi hindi na natin kailangan pumunta pa sa ticketing mismo nila or sa mga ticketing agent lalo na kung malayo tayo, so kung may internet naman tayo so pwedeng mag-online booking na lang tayo. Kung wala naman tayong connection or internet na pang booking, pwede tayong makisuyo sa ating mga kakilala na merong wifi. Or kung wala naman guys, comment down below para tulungan ko kayo. Of course, magbabayad naman tayo. Kung magpa-book naman tayo guys sa mga kakilala natin, pwede natin silang bigyan ng pang snack lang or service fee. Or depende na po yan sa inyo. Kung may katanungan kayo guys, just comment down below. Magre-reply po ako sa inyo. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share my videos. Thank you ulit. Bye!